Brigada Mass Media Corporation now invading the nationwide broadcasting scene. And will soon have its mark in Philippine radio. One time, the new Filipino time, alas 12:04 ng tanghali. That time check was brought to you by DriveMax Adult Herbal Capsule. Tatagal ka ba? Siksik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Mula sa Brigada National Headquarters, narito sina Sandy Madarcos at Rocky Sigues. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng DriveMax Adult Herbal Capsule. Tatagal ka ba? Brigada News Headlines. Sa ating headlines, sa palasyo at iba pang ahensya ng gobyerno on top sa sitwasyon sa Bagyong Mario. Bagyong Mario tumatahak na papuntang Taiwan. Ilang lugar na sa public storm warning signals pa rin. Detol sa Bagyong Mario maabot sa 5. Paglabas ni Mario sa Philippine Area of Responsibility, matatagalan pa. At tropang Kano at Pinoy magsasanib puwersa para sa 12 araw na military exercises. Mula dito sa Brigada National Headquarters, kami ang inyong mga tagapaghatid na balita. Magandang tanghali sa mga kabrigada. At hatid ng Brigada News FM Philippines sa Brigada Balita Nationwide. At kami ang inyong pong mga tagahatid balita. Brigada Luna Agimat at Brigada Sandy Madarcos. Sa araw ngayon ng Sabado, September 21, 2014. September 20, 2014. At dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Brigada National. Sa detalye ng ating balita nasyonal, Bagyong Mario Update. Bagyong Mario Update. Sa detalye ng ating balitang nasyonal, umakyat na sa 5 ang nasawi sa pananalasan ng Bagyong Mario. Sa ulat ngayon umaga ng NDRRMC Executive Director Alexander Pama, nadagdagan sa listahan ang fatalities isang Glendon Benedicto, 20 years old, empleyado ng Sheraton Hotel na sinasabing nakuryente sa kasagsagan ng baha. Batay sa inisyal na investigasyon, pauwi na ang biktima kagabi ng biglang mangisay habang nakalusong sa tubig. Una rito, patuloy pa ang paghanap ng otoridad sa isa pang nawawala sa gupit ng Bagyong Mario. Ayon sa opisyal, pinangangambahang tinangay ng tubig baha sa barangay Pason Tamo, Quezon City ang 55-year-old na si Ernesto Guevara. Una rito, 4 na kumpirmadong nasawi sa pananalasan ng bagyo sa Metro Manila. Kabilang dito ang 2 taong gulang na si Althea Gaviola, Erlinda Centino ng Rodriguez Rizal, Thomas Prino ng Barrio Santa Fe, Nueva Vizcaya na natabunan ng gumuhong putik at mga bato, at Javier Hevania Matio, isang buwan pa lamang na sanggol na tinamaan ng bumagsak na puno. Tama po yan. Tunay, bago pa po tumama doon sa mga lugar na yan, kung inyo pong maalala sa contract meeting kahapon, yan po ang ine-emphasize po natin na ang malaki pong posibilidad na yung naramdaman natin dito ng mga pag-ulan ay ganun din po ang mararamdaman. Brigada Balita, siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Samantala, tiniyak ngayon ni Executive Secretary Paquito Ochoa na on-top situation pa rin ang palasyo kasama na ang iba pang ahensya ng pamahalaan para tulungan ang daan-daang libong katao na naapektuhan ng Bagyong Mario at habagat. Ayon kay Ochoa, inatasan na nito ang National Disaster Risk Reduction and Management Council kasama na ang Department of Social Welfare and Development at iba pang paahensya ng pamahalaan upang masiguro na mapunan ang pangangailangan ng mga pamilyang apektado. Sa ngayon ay nakapagtala na ang gobyerno na aabot sa higit 113 evacuation areas sa Metro Manila. Ito ay maliban pa sa mga apektadong mga residente sa Region 1-3, 4A at Region 4B. Paliwanag ni Ochoa na halos oras-oras kasi ay nakamonitor ang Pangulong Benigno Aquino III sa sitwasyon ng mga kababayan na sinalanta ng bagyo. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Sa iba pang balita, kinumpirma ngayon ng Philippine Navy na na-rescue na ang lahat ng mga pasahero na sumadsad na barko sa Talisay City, Cebu kahapon. Sa panayam ng Brigada News FM kay Philippine Navy Vice Admiral Jesus, hindi baba sa 50 sakay ng MV Cruiser Sama. Ayon kay Bilyon,
Mas nasa mahigit 50 mga pasahero na kanilang na-rescue sa lumubog na barko. Galing ang barko na lula ng mga pasahero sa Clarin de Bohol at bumibiyay patungong Pasil Wharf sa Cebu City. Umabot naman sa 31 lalaki ang kabilang sa na-rescue habang ang ilan naman ay pawang mga bata at kababaihan. Inaalam na rin ng ahensya ang dahilan ng paglubog ng barko. Brigada Balita Nationwide. Samantala, ilang oras na mawawala ng supply ng kuryente ang ilang lalawigan sa Luzon dahil pa rin sa epekto ng pananalasa ng bagyong Mario at Habagat. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines, kabilang sa mga nagpatupad ng emergency shutdown ay ang bahagi ng Nueva Ecija at Aurora. Ayon kay NGCP Communication Officer Ernest Vidal, nagsimula ang shutdown alas 10 kaninang umaga hanggang 1:00 ng hapon ngayong araw. Layunin ng ahensya na maiayos ang nasirang Natividad Baler 69 kV line. Kaugnay nito, asahan na rin na mawawala ng supply ng kuryente pansamantala ang Nico 2 Area 2 at Aurelco Franchise Area. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Samantala, pinayagan ni Marikina Mayor Del Guzman ang hiling ni Antipolo City Mayor June Inares na pansamantalang payagan ang mga public utility vehicles gaya ng mga jeep at FX na biyaheng Antipolo na dumaan sa kanilang lungsod habang nababaha pa ang kahabaan ng Marcos Highway. Ito ang binigyang diin ni De Guzman matapos na ipagbawal ang mga traffic enforcers dahil sa pagbaha sa Marikina City. Ito ay dahil unti-unti na ring bumaba ang level ng tubig sa Marikina River na ngayon ay nasa 16 meters na lamang mula sa critical level na aabot ng 20 meters. Nagpatupad naman ng alternate route ang mga otoridad, lalo na't limitado lamang ang maaaring makadaan sa Marcos Highway kung saan trucks lamang ang mga pinapayagan. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Samantala, 4,000 mga sundalo Amerikano at Pilipino ang magsasanib puwersa sa isasagawang bilateral war and civil exercises sa lalawigan ng Palawan. Ang 4,000 ay mula sa 3,000 US Navy Forces at 1,000 mga miyembro ng Philippine Navy na magsasanay sa ground at amphibious training simula September 29 hanggang October 10, 2014. Layunin ng pagsasanay na mas mapahusay pa ang ginagawang pananatili ng katahimikan sa kanilang mga area of responsibilities, pagiging handa sa pagtugon sa natural na kalamidad at iba pang mga ginagawang aksyon ng mga ito sa panahon ng kinakailangan ang tulong ng bawat puwersa. Ayon kay First Lieutenant Antonio Belonio ng Philippine Marine Public Affairs Office, ang pagsasanay ay kapapalooban ng pagmamando sa mga pwestong inuokupahan, field trainings na gagamitan ng armas, paglusong mula sa warships patungo sa dalampasigan at mga civil military operation na tatagal ng 12 araw. Sa naunang pahayag naman ng Philippine Navy, sinasabing ang bilateral exercises ay sasagawa din sa Naval Operation Command sa San Antonio, Zambales, Subic Bay at Philippine Marine Base sa Ternate, Cavite Province. Brigada Balita Nationwide. Samantala, tawagin naman natin ang ating kabrigadang si Bong Kagape. NDRRMC pinangunahan ang aerial inspection sa damage assessment. Brigada Bong, i-brigada mo! Brigada Live Report! Bahagyang lumakas ang bagyong Mario habang ito ay tumatawid patungong southern Taiwan. Sa pinaka-latest report ng Pag-asa, huling namataan ang bagyo sa layong 143 kilometers sa north-northwest ng Lawag City. Ay sa Pag-asa, taglay pa rin ng bagyo, lakas ng hangin na abot sa 105 kilometers per hour at may pabugsong hangin na abot sa 135 kilometers per hour. Ito ay gumagalaw patungong north-west na sa bilis na 15 kilometers per hour. Inaasahang ito ay lalabas ng Philippine Area of Responsibility sa araw ng Lunes o Lunes ng umaga. Sa ngayon ay nasa public storm warning signal number 2 pa rin ang mga lalawigan ng Batanes Group of Island, Apayao, Ilocos Norte, Calayan at Babuyan Group of Islands. Habang nasa signal number 1 naman ang mga lalawigan ng Cagayan, Kalinga, Abra at Ilocos Sur. Patuloy naman ang ginagawang damage assessment ng National Disaster Risk Reduction and Management Council sa pinsala sa agrikultura at infrastruktura, kasunod na rin ng ginawang pagsagawa na rin ng aerial survey. Yan ang ulat mula pa rin sa Quezon City, Brigada Bong Kagape, Brigada News. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Naranasan mo na ba ang paulit-ulit na panlalambot ng inyong pagkalalaki? O ang kawalan ng lakas at gana sa pakikipagtalik sa inyong asawa? Na madalas na nagiging dahilan para hindi mo na magampanan ang papel mo bilang kapareha. Nako,
Isang kondisyon na yan na kung tawagin ay erectile dysfunction. Huwag kang mag-alala dahil sa tulong ng Tungkat Ali na isa sa mga sangkap ng DriveMax Herbal Dietary Supplement ay kaya mong ibigay ang 24 hours na lakas at tigas na hahanap-hanapin at laging hihilingin ng iyong kaparehang naglalambing. Kaya kayo dyan mga kalalakihan, mag-DriveMax Dietary Supplement Capsule na. Take 1 capsule 30 minutes before love making. 24 oras kang malakas. DriveMax Herbal Dietary Supplement Capsule. Tatagal ka. Now available in all leading drugstores nationwide. One time, the new Filipino time, alas 12:14 ng tanghali. That time check was brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Nakakabahala kung may sakit ka na diabetes, cancer, lung problem, kidney failure, at iba pa. Nangangayayat na ako dahil sa sakit ko. Kailangan mo ng proteksyon kasama ang regular medication upang labanan ang mga sakit. Power Cells Herbal Capsule. Taglay ng Power Cells ang natural na mga sangkap tulad ng garlic, cayenne pepper, mustard seed at cinnamon bark. Kaya para sa buong pamilyang protektado, Power Cells Herbal Capsule. Power Cells Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. No approved therapeutic claims. First year anniversary. Darling, nagustuhan mo ba ang dinner natin sa labas? Ika-5 anniversary. Flowers and chocolates for you, darling. Ika-15 anniversary. Biscuit, darling. Gusto mo? Ika-25 anniversary. Ibalik muli ang labing-labing ninyo ni Darling sa tulong ng Tongkat Ali, Ginseng at Ginkgo biloba na nasa DriveMax Herbal Dietary Supplement Capsule. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo, parang bagong kasal ulit kayo ni Darling. DriveMax Herbal Dietary Supplement Capsule. Available in all leading drugstores. No approved therapeutic claims. Mag-text o tumawag sa 0932-282-8805 para sa karagdagang impormasyon. Ang Power Cells Herbal Capsule at DriveMax Dietary Supplement Capsule ay available na sa South Star Drug nationwide, Botica R.R. Chavez Public Market sa Taysan, Batangas, Bachman Pharmacy sa J.C. Wagan Avenue, Chaong, Quezon, JMSA Pharmacy Public Market, Pila, Laguna at City Drug Valley 2, Parañaque City.